I'm Elsa Cañete. Welcome to my YouTube channel, Tax Training. Ang i-discuss ko po sa inyo ay tungkol sa pag-file po ng inyong income tax return. At napapanahon po ngayon dahil malapit na yung ating deadline, April 15. At dahil kayo ay nasa inyong mga bahay, dahil po tayo ay umiiwas dito sa COVID-19 na virus, so tamang-tama po na matutuhan pa rin natin yung ating pag-file ng income tax return kahit sa ating mga bahay po tayo. So, ang una ko pang i-discuss sa inyo ay ang tungkol sa BIR Form 1701. At ito pong BIR Form 1701, ito po yung ginagamit ng mga mayroong negosyo, mayroong sweldo, o kaya may practice of profession. Ito po yung gagamitin na form upang doon natin po i-file, doon natin i-declare yung ating income. Ito po yung ating income tax return, BIR Form 1701. Ito po ay na-enhance noong January 2018. At i-discuss ko po sa inyo ang page 1 kung paano natin ito fill upan. Kita po natin yung line number 1 sa form for the year ending. Ilalagay po ninyo dyan, yung year ending natin is 2019. Bakit? Dahil ngayon po natin ipa-file yung income natin noong 2019. Line number 2 naman po nakalagay dyan, amended return, yes or no. So, kung hindi pa po kayo naka-file, umpisa pa lang ng income tax return ninyo, ang ilalagay po ninyo dyan, no. Pero kung meron na kayong na-file at ito ay binago nyo lang dahil meron kayong adjustment o meron kayong dapat ituwid na pagkakamali, so lagyan po ninyo siya amended return. Pero pag amended return po, yung original na return na i-file ninyo ay dapat kasama dyan sa pag-file natin. Ipa-xerox po natin, attach natin sa likod ng bagong amended return na ating ipa-file. Sa line number 3 naman po, nakalagay dito, short period return, yes or no. Ano pong ibig sabihin ng short period return? Ang atin pong taxable year ay 12 months. Pagka ang pinel mo na income tax return ay hindi siya umabot ng 12 months, ang tawag po dyan, short period return. At ano pong mga kadahilanan kung bakit ang income tax return natin ay hindi 12 months? Sa kadahilanan po na maaaring mag-close na kayo ng business, hindi nyo na ituloy yung business nyo, yun po yung isang dahilan na magpa-file kayo ng short period return. So, kung 12 months po yung inyong ipa-file na return, ang ilalagay ninyo dyan, no. Pero kung ang ipa-file natin ay short period, hindi aabot ng 12 months, then ang ilalagay po natin dyan, yes. Part 1, background information po ng taxpayer. Ito yung mga informasyon tungkol sa taxpayer po. Line number 4, taxpayer identification number or TIN. Ang taxpayer identification number or TIN, manggagaling po yan sa ating certificate of registration sa BIR. Huwag po tayong mang-imbento ng TIN. Dapat tama po yung TIN na ipa-file natin upang hindi po tayo mag-credit sa iba yung ating pinagbayaran o kaya maging mali yung bayad natin, hindi mapupunta sa atin dahil mali yung ating tax identification number na ginamit. Yung RDO code naman po, ito yung code ng RDO kung saan po kayo nakarehistro, nakalagay din po yan sa certificate of registration ninyo, yung BIR Form 2303. Line number 6, nakalagay po dito, taxpayer type. So, mamili kayo kung single proprietor, professional, estate, or trust. Ano po yung single proprietor? Ang single proprietor po, ito yung isang individual na merong negosyo. Ang professional naman po, ito yung may practice of profession. Halimbawa, doktor siya, dentist, CPA, or lawyer. So, professional po ang tawag doon. Check po ninyo na professional dahil doon ang gagaling yung kanyang income. Ito naman pong estate, ito yung mga passive income natin na nanggagaling sa ari-arian. So, itong estate ay nakarehistro din po ito sa BIR at nag-earn din siya ng income, kaya dapat din i-file natin sa BIR Form 1701. Itong trust naman po ay meron tayong pondo. Inilagay natin sa isang trust fund. Halimbawa na lang yung mga employees trust fund. Nilagay natin sa isang
para magkaroon ng kita, nilagay natin po sa trust. So, ang importante po dyan, pa-register din po natin siya sa BIR at kung magkano yung kikitain niya na income, i-declare din po natin dito sa BIR Form 1701. At kasama din po dito yung compensation earner, ibig sabihin ito yung mga may sweldo pero at the same time meron silang practice of profession, meron silang negosyo. Line number 7 naman po nakalagay dito yung alphanumeric tax code or ATC. Ito yung business income graduated rates. Kung ano po yung klase ng pag-compute ninyo ng income tax ang inyong pinili. So, kung business income graduated rates, i-check po ninyo yung alphanumeric tax code niya is 11012. Kung yung income nyo naman ay galing sa profession and then ang pinili nyo naman graduated rate, ibig sabihin yung graduated rate, ito yung magmula sa mababa na rate kung mababa lang yung inyong kita at pataas po siya. Graduated rate po ang tawag dyan. So, kung yan po yung inyong pinili na pamaraan para i-compute ang inyong income, ito din po ang i-check natin. 11014, income from profession graduated IT rates. Ito naman pong mixed income graduated IT rates 11013 kung mixed income po tayo at ang ating income hindi lang po nanggagaling sa isang source kung hindi iba-ibang pinagmulan. 11011 compensation income yung manggagaling sa sweldo. Business income manggagaling sa negosyo pero ang ginamit mong rate is yung option rate na 8%. So, ang gagamitin mong alphanumeric tax code is 11015. At ito naman pong income from profession, 8% IT rate, 11017. And itong mixed income, 8% IT rate, 11016. Line number 8, taxpayer's name, last name, first name, middle name, or estate of, first name, middle name, last name. Pag trust naman, nakalagay for the account of kung sino ang nagbigay ng trust na yan, first name, middle name, last name. Sa pag-fill up po ng line number 8, taxpayer's name, ito lang po yung masasabi ko sa inyo, wag na wag ninyong ilagay yung inyong business name. Kasi karamihan po sa nakikita na may business, ang nilalagay po nila sa taxpayer's name, business name, hindi po yan ang taxpayer's name. Business name lang po yan. Yung taxpayer's name nyo, yung pangalan po ng tao kung sino po ang nakarehistro sa BIR, hindi po business name. Line number 9, registered address, indicate complete address. If the registered address is different from current address, go to RDO to update registered address by using BIR form number 1905. Ano pong ibig sabihin dito? Yung line number 9, ang ilalagay po natin dyan, registered address. Kung halimbawa, bago na yung address mo, hindi na yung dati mong address, pupunta ka ngayon sa RDO kung saan ka dapat makarehistro sa bago mong address at yung dati mong RDO, inform mo siya na nagbago ka na ng address. So, hindi po pwede na babaguhin ninyo yung address dito sa income tax return ninyo, pero doon sa business registration ninyo, hindi na babago. Hindi po pwede yun. Zip code, meron po tayong zip code na standard na binibigay sa atin. Titingnan po natin yan para mailagay po natin yung tamang zip code natin sa ating address. Line number 10, date of birth. Date of birth po ito nung tao na nagmamayari ng business at ng income. So, date of birth, month, date, at saka year, and then we have the email address. So, titingnan po natin na halos lahat ng tao ngayon may email address. Kung wala po kayong email address, magpagawa na po kayo. Line number 12, citizenship. So, Filipino tayo. Ngayon, kung meron pa kayong ibang citizenship, ilagay na rin po ninyo. No? Line number 13, claiming foreign tax credits, yes or no. Kung meron kayong tax na binayaran sa ibang bansa. And then, line number 14, yung foreign tax number natin, kung meron.
Line number 15, contact number, landline or cellphone number. And then civil status if single, married, legally separated, and widower. No? Kung kayo po ay hiwalay sa asawa, pero hindi naman po kayo na-declare ng korte, hindi kayo nag-file ng legal separation, ang ilalagay pa rin po ninyo, married. Kahit naghiwalay na kayo, hindi na kayo nagkikita ang mag-asawa, married pa rin po kayo, yun pa rin po yung legal status ninyo. Line number 17, if married, spouse has income. Yes or no, kung merong income ang asawa. Filing status, ito pong filing status, joint filing or separate filing. Joint filing po talaga ang mag-asawa. Itong mga separate filing, rare case lang po ito na pinahintulutan. Pero ang tama po na pamamaraan sa pag-file ng mag-asawa ay joint filing. Line number 19, income exempt from income tax. Yes or no, kung yung source ng income mo ay exempt sa income tax, so ilalagay po ninyo dyan na yes. No? And then line number 20, income subject to special preferential rate kung meron. So yes or no. Line number 21, tax rate. Dito po sa tax rate, ito po yung graduated rates. Ito po yung magmula sa mababa papunta sa mataas na income, mas mataas yung bracket. May bracket po ito, may rate. Papakita po namin sa inyo mamaya yung graduated rates. And then, ito naman pong 8% in lieu of graduated rates. Ito pong percentage tax and income tax na binayaran natin. Pero, pumunta po tayo sa BIR at register po natin yung ating option na 8% po tayo. So, anong gagawin natin? Pinapatanggal po doon yung percentage tax. Ito naman pong optional standard deduction or OSD, ito yung 40% of gross sales or receipts or revenues. Yan po yung ating expenses. So, ibig sabihin kung ang ginamit mo optional standard deduction, 40% doon yung expenses natin, so 60% taxable yung ating income. Ibig sabihin, 60% ng income mo, doon mo babayaran yung tax. Doon sa 60%. Part 2 is total payable, line number 22, tax due. Ito po ay na-compute na yung ating tax due. Meron na tayong total, meron na tayong deductions, meron na tayong taxable income and minultiply natin sa tax rate natin. So, nandyan po nakalagay yung para sa taxpayer filer at nakalagay din po yung column para sa asawa. Line number 23, less total tax credit or payment. Ano po itong mga total tax credit or payment? Ito po yung withholding tax na kinaltas ng ating supplier, ng ating kakontrata. At ito din po yung tax credit or payment, ito yung withholding natin na nanggagaling din po sa compensation. So kung magkano man yung binayaran natin na advance tax, during the year ng 2019, lagay po natin dyan at yan po yung deduction sa ating tax due. Line number 24, tax payable or overpayment. And then 25, less portion of tax payable allowed for second installment. Ano po itong second installment? Ang second installment po ay allowed sa mga taxpayer na ang babayaran ay 2,000 and above. So, ang first filing po natin on or before April 15, bayaran natin yung kalahati ng ating tax due and after that, yung kalahati pwede na pong bayaran ng October 15 of this year. Line number 26, amount of tax payable or overpayment. Ito po yung tax payable natin. Magmula to sa tax due natin, binawas yung mga withholding, binawas yung mga tax credit natin. So, nagkaroon tayo ng tax payable. So, kung may overpayment tayo, ibig sabihin, mas malaki yung withholding na nakaltas sa atin. At kung late na, ibig sabihin, hindi tayo nagbayad ng April 15, magkaroon na ito ng interest, surcharge, and compromise. And usually, magkano po itong surcharge? This is 25% kung hindi po willful yung ating hindi pag-file on time. Pero kung meron pong fraud, 50% po yung ating surcharge. Itong interest natin, dahil nagkaroon na tayo ng train law,
12% na po ito magmula sa dati na 20% per annum. And then itong compromise naman po, merong schedule po ang BIR, ang compromise based on the basic tax na hindi po natin binayaran on time. And then line number 30, we have total penalties, 31 total amount payable or overpayment, and then the total po ng mag-asawa, no? Aggregate amount payable or overpayment. Okay. Pinaka-importante po dito yung boxes, no? Kasi ang nilagay dito, if overpayment, mark 1 box only. Kung halimbawa, meron kang sobra na withholding, may sobra ka na tax credit, mamili ka ngayon ng 3 option. Saan mo ba siya gagamitin? Ano ba yung gusto mong mangyari doon sa overpayment mo? Option number 1, to be refunded. Kung gusto nyo pong ipa-refund, mag-request kayo sa BIR ng refund, check nyo po yung box na to. Pag hindi naman, pwedeng i-request nyo na to be issued a tax credit certificate para itong tax credit certificate pambayad nyo rin po sa ibang mga tax obligations ninyo. So, i-check nyo po itong pangalawang boxes. At pag hindi pa rin yun ang maging option mo, to be carried over as tax credit for the next year or quarter, yung box number 3 naman po yung ating i-check. Ano yon? Pag nag-file tayo ng income tax natin sa first quarter, pwede po natin gamitin doon yung ating overpayment. Okay? So, ito po yung first page, printed name and signature of the taxpayer or the authorized representative. And, remember, paalala lang po, nakalagay po dito, I declare under the penalties of perjury. Ibig sabihin, subject to penalty ka pagka ang mga informasyon na nilagay mo dito sa inyong income tax return ay mali o kulang o hindi mo talaga willfully, hindi mo dineclare yung ibang income mo dito. So, this is under the penalty of perjury. Dahil ang ibig sabihin, nag-declare ka ng income tax return mo dito, ang mga isinulat mo dito ay tamang mga informasyon. Okay, so partly details of payment, ito po yung mga detalye tungkol sa binayaran natin o sa resibo. And then, meron siyang stamp of receiving office. Okay? So, ano-ano pong gagawin dito? Pagka meron po kayong babayaran, ay pupunta kayo sa bangko at doon po babayaran sa bangko. Hindi na kayo pupunta sa BIR. Pero kung wala na kayong babayaran, may overpayment kayo, pinapareceive po yan sa BIR o sa mga filing centers po ng BIR. Page number 2 ng 1701 na form, 1701, ito yung annual income tax return ng individual, including mixed income earner, estate and trust. So, page 2 na po tayo. Yung ating income tax return ay hanggang page 4. Sa page 2, nakalagay dito, ilagay natin yung TIN or tax identification number and the tax filer's last name. Ibig sabihin yung apelyido. No? So, part 4, background information ng spouse. Ibig sabihin ng asawa. No? Kung applicable, kung may asawa, lagay natin dito yung spouse taxpayer identification number. Ibig sabihin yung tax identification number ng asawa. And then yung RDO code kung saan siya naka-register. And then meron din tayong filer spouse type. Ano ba siya? Single proprietor, professional, or compensation earner. Ano ba ibig sabihin nito? Ang asawa ba ay may negosyo or nagpa-practice ng profession o may sweldo? Line number 4, alphanumeric tax code or the ATC. No? We have 11012, business income graduated IT rates. Na-discuss na po natin kanina ito. Kagaya din po ito ng kailangan natin doon sa spouse. No? And then the spouse name, last name, first name, middle name. Okay. So, yung pangalan ng asawa. And then the contact number, the citizenship, kung claiming siya ng foreign tax credit, yes or no, and the foreign tax number. Kung meron siyang foreign tax number, ibig sabihin, may trabaho din siya sa abroad. Line number 10, income exempt from income tax, yes or no. And then number 11, income subject to special preferential rate,
yes or no kung meron. And then line number 12, tax rate. No, na-discuss ko na rin po ito sa inyo, itong tax rate, ito yung graduated tax rates, kung yun yung gusto niyang method of deduction, no, sa graduated tax rate siya, yun yung nag-umpisa sa mababa na rate, but the first 250,000 is exempt, and then meron ng graduated na rates, no, pataas. And then we have the itemized deduction. Ano po yung method of deduction na pinili niya? Pag ang pinili ay itemized deduction, ito yung magkiklaim ka ng iba't ibang klase ng expenses. No? Lagyan mo siya ng amount, and then lagyan mo ng total, i-deduct mo siya sa income that you earn during the year. Optional standard deduction, kung ito naman po yung pinili ninyo na deduction, 40% niyan ang taxable, ang deductions, and then 60% ang taxable. And then 8% in lieu of graduated rates, ito po yung option rate. Ibig sabihin, in-inform mo yung BIR at nagbayad ka ng 8% doon sa income mo. No? Part 5 is the computation of tax. Schedule 1, gross compensation income and tax withheld. No? So, attach additional sheets daw if necessary. Number 1, taxpayer, name of the employer. And then number 2, taxpayer and the spouse, the employer's din, kung dalawa yung employer nila. No? Do not enter centavos. No? Magano na lang kayo, round up. No? Round up. Ang sabi dito, 49 centavos or less, drop down. Ibig sabihin, hindi ka magdadagdag. Pag 50 or more, round up. Ibig sabihin, dagdag ka ng 1. No? Continuation of the table above. Compensation income and then the tax withheld. No? So, ito yung nakalagay sa mga employer. Magkano ba yung compensation niya at saka magkano yung tax withheld. Line number 3A sa part 5. Gross compensation, income, and total tax withheld for the taxpayer. And then 3B, gross compensation, income, and total tax withheld for spouse. Schedule 2, taxable compensation income. So, gross compensation income, taxpayer filer and the spouse, less non-taxable or exempt compensation, and line number 6, taxable compensation income. And then number 7, line number 7, tax due compensation income. So, yun na po yung computation natin. Schedule 3, taxable business income. If graduated rates, fill in items 8 to 24. If 8% flat income tax rate, fill in item 25 to 30. Okay, so line number 8, sales, revenues, receipts, or fees. Okay. So, ano po natin, dapat tandaan natin pag nag-declare po tayo ng sales, ito po yung sales natin during the year. And meron po itong kaakibat na mga requirements or compliance requirements sa oras po na nag-declare tayo ng sales. Sales, ito yung benta ng mga merchandising businesses o may mga goods na binibenta. Pag revenues or receipts or fees, ito naman po yung ang binibenta natin ay services. No? So, ano po ang kaakibat dito na compliance? For every sale that you make ng goods, mag-i-issue ka ng sales invoice. At pag meron ka namang natanggap na service income or revenues from your services, mag-i-issue po kayo ng official receipt. So, dalawa na lang po ang resibo natin na kailangan gamitin ngayon pag nagbenta tayo for sales of goods, sales invoice, and for sales of services, official receipts. Okay, so line number 9, less sales returns, allowances, and discounts kung meron. So, line number 10, net sales, revenue, or receipts. Number 11 is less cost of sales or services. Ito po yung mga direct cost natin. So, number 12, gross income or loss from operation. So, gross income, ibig sabihin kung ano man yung mga direct cost natin, ito yung ating binawas doon sa ating sales, sa ating binabenta na goods or services. Line number 13, ordinary allowable itemized deductions.
So, mamaya isa-isahin natin yan sa schedule. Number 14, special allowable itemized deduction. Number 15, allowance for net operating loss carryover. Ano po itong tinatawag na NOLCO? Ito po yung carry over natin. Ibig sabihin, nanggagaling pa to sa isang taxable year. Halimbawa, last year, karoon ka ng lugi. Pwede mong gamitin yan for the next 3 years hanggat hindi siya naubos. After 3 years, kung hindi mo pa rin siya naubos, mag-i-expire na siya. And line number 16, the total allowable itemized deductions. Or number 17, optional standard deduction, 40% of item 10 or the net sales. And then line number 18 is the net income or loss. Add other non-operating income. Number 21, amount received, share in income by a partner from general professional partnership. Number 22, total other non-operating income. 23, taxable income business. Taxable income compensation. So, nandiyan na po yung total ng income from business and from compensation. Total tax due, compensation, and business income. So, page 3. No? Sa page 3 natin, maglagay kayo ulit ng yung TIN and then the tax filer's last name. Line number 26, sales revenues or receipts, fees, net of sales, return allowances and discounts. Add other non-operating income equals total income less allowable reduction from gross sales receipts. Number 30, taxable income. 31, tax due business income. Total tax due, compensation, and business income. Yun na po yung total. Bakit? Kasi po ang compensation, wala po siyang deductions. Ang mayroon lang pong deductions ang business income. Ito na po, i-discuss natin isa-isa ngayon sa inyo, itong Schedule 4, Ordinary Allowable Itemized Deductions. Okay. Bakit natin po kailangan i-discuss ito ng isa-isa? Dahil may mga limit po itong mga expenses na ito. So, number 1, amortizations. Ano po itong amortizations? Ito yung mga expenses na hindi outright pwede natin i-claim. Bakit siya in-amortize? Because ang benepisyo niya hindi lang sa loob ng 12 months or hindi lang sa loob ng isang taxable year, kung hindi extended pa siya ng ilang years. So, example po ng amortizations, ito yung halimbawa amortization of leasehold. Halimbawa, umuupa kayo sa inyong lugar and then pinagawa ninyo. Yung pagpagawa na yon, hindi outright na i-claim nyo lahat. Kung ang lease contract ninyo ay 3 years, dapat sa loob ng 3 years, i-amortize ninyo yung inyong pinagawa na improvements. So, yun po yung rule natin sa amortizations. Hindi po lahat ng nagastos ninyo outright sa isang taon lang, i-claim nyo lahat. I-prorate po natin, i-divide natin sa kung ilang number of years yung ating lease contract. Number 2, ordinary allowable itemized deduction is bad debts. Ano po itong bad debts? Ito yung mga pautang natin na hindi na talaga makolekta. At ano pong mga kadahilanan? Pues, posibleng wala na talagang pambayad, wala ng capacity to pay yung umutang. O kaya nagtago na. O kaya nagpunta na kung sa lugar na hindi mo na talaga siya makita. Wala na rin capacity to pay dahil halimbawa na disabled, na aksidente. So, kahit ano pang gagawin mo na mangolekta o para magbayad yung customer, hindi na talaga niya kaya. Kaya, anong gagawin dito? I-declare mo siya na bad debts. Number 3, charitable and other contributions. Our charitable and other contributions, meron po siyang limit. Kung wala kang income, hindi ka pwedeng mag-claim ng charitable and other contributions. Bakit? Kasi itong charitable and other contributions, may limit po ito. 5% for corporation on net income before deducting charitable and other contributions. So, ibig sabihin, pag wala kang income, hindi ka pwedeng mag-claim ng charitable and other contributions. Para naman po sa mga sole proprietor, ibig sabihin yung mga individual na may business, ang limit naman po 10% of the net income before deducting charitable and other contributions.
Depletion, ito naman po yung allowed. Kung halimbawa, meron tayong mga mineral products na ini-exploit natin. So, binibigyan din po tayo ng allowance for depletion. Ibig sabihin, allowance kung maubos na yung ating mineral na ini-extract. Number 5 is depreciation. Saan po nanggagaling itong depreciation? Ito po yung allowance na binibigay sa atin ng batas upang magkaroon tayo ng amount na halimbawa hindi na working yung ating mga machineries and equipments. Meron tayong allowance na binibigay ang gobyerno upang pwede tayong bumili ulit. Bakit? Kasi ginagamit natin siya sa ating pagninegosyo. Number 6, entertainment, amusement, and recreation. Ito din po yung tinatawag natin dito na representation expenses, meron din po itong limit. At magkano po ang limit niyan? Ang entertainment, hindi po natin lahat pwedeng i-claim as an expense. 1% of services, no? Yun lang ang pwede natin i-claim. 1% ng services, pwede natin i-claim na entertainment, amusement, recreation, or representation expenses. Pagka naman sa sale of goods, ang business natin, nagbebenta tayo ng mga bagay-bagay, ang limit naman po doon is 1/2 of 1% ng ating gross sales. Okay. Friends benefits, ito po yung mga friends benefits natin na mga pribilehiyo na binibigay natin sa managerial and supervisory positions. Ito po ay subject sa final rate of withholding taxes. Number 8, interest. Ano po yung requirement natin sa interest? Dapat magagaling ito sa accredited financing institution. At ano pa po yung isang unique dito sa interest? Meron po tayong tinatawag na interest arbitrage. Ano po itong interest arbitrage? Ito yung pag meron kang marami kang pera sa bangko, meron interest itong pera mo na nasa bangko. Kung magkano man yung interest expense mo, may certain na bawas yun doon sa interest income mo. Ano po yung dahilan? Ang dahilan po ay bakit magkaroon ka pa ng maraming utang samantalang marami ka namang pera na nandyan din sa bangko. So, meron kang interest income, bakit kailangan mo pa mangutang so that meron ka ngayong interest expenses. Losses, ito po yung sinabi ko kanina sa inyo na net operating loss carry over. Kung sobra-sobra at hindi maubos, pwede mo pang i-carry over for the next 3 years. Number 10, pension trust. This is mandatory requirements para po sa mga employer na ang inyong mga empleyado ay meron siyang pension trust. Dito po sa pension trust, ang pwedeng i-claim dito ng employer is only the employer share. Hindi po niya pwedeng i-claim lahat ng amount na contribution sa pension trust. Number 11 is rental. Ano po itong rental? Ito yung bayad natin for the use of the facilities, for the building na ginagamit natin as office or ginagamit natin as store. No? So, rental is subject to 5% withholding tax. Sino po yung magbabayad ng withholding tax sa rental? Ang lessee, hindi po ang lessor. Ang gagawin ng lessee, magbabayad siya ng 5% dun sa rental and then gagawa siya ng 2307. Ito ay ibibigay niya sa nagpapaupa or sa lessor. Number 12 is research and development. Wala pong limit ang research and development, but be sure na receipted lahat or may resibo kayo at may kontrata for the research and development. And then be sure also na yung research and development nyo ay properly classified. Bakit? Kasi pag ang research and development mo ay nagbebenepisyo ng mahigit sa 1 taon, hindi mo pwedeng i-claim lahat. I-prorate mo hanggang sa pwede mo na siyang i-claim kung umabot na siya doon sa years na papapakinabangan siya. Halimbawa, ang research and development will benefit the 3 years. So, anong gagawin natin sa expenses na to? I-divide din natin, i-prorate din natin sa 3 years.
Okay, so number 13 is salaries and wages. Ito po yung masalimuot. Why? Kasi ang regulatory body po dito sa salaries and wages natin is our Department of Labor and Employment, no? So DOLE. So kung meron tayong mga empleyado, meron po tayong tinatawag na minimum wage. At ito po ay regulated ng labor. Okay. So line number 14, meron tayong SSS, GSIS, PhilHealth, it's DMF or Pag-ibig, and other contributions. Okay. So remember also na ang pwede nyo i-claim dito as SSS, GSIS, PhilHealth, it's DMF, and other contributions ay contribution lang ng employer, hindi po kasama yung buong ni-remit ninyo kasi may kasama pa doon na remittance din or amount contributed by your employee. Number 15, taxes and licenses. Dito po sa taxes and licenses, be sure na current year lang yung isasama ninyo sa taxes and licenses, hindi po kasama yung mga previous years ninyo na expenses. At ano pa yung importante sa taxes and licenses? Kailangan ang i-claim natin dito ay ang binayaran lang na current. Yung mga previous, hindi na po pwedeng i-claim yun. Na penalties. Tsaka yung mga penalties, hindi po talaga pwedeng i-claim. Number 16, transportation and travel. Transportation and travel, titingnan din po ito kung related ito sa trabaho. Others, ano tong others? Deduction subject to withholding tax and other expenses. So, other deductions, we have janitorial and messengerial services. We have professional fees and we have security fees. No? Subject to withholding tax. So, ito yung total natin na allowable itemized deductions. Ito po yung sinabi ko sa inyo na isa-isa. No? Then the special allowable itemized deduction. Taxpayer or the filer, and then the description and the legal basis. Total special allowable itemized deduction. Okay. Taxpayer or filer. And then the spouse. Total special allowable itemized deduction, spouse. Schedule 6, computation of net operating loss carryover. Okay. So we have gross income less ordinary allowable itemized deduction equals net operating loss. Okay. Taxpayer filer detailed computation of available NOLCO. Ano po itong NOLCO? Ito yung net operating loss carryover o ito yung nalugi yung negosyo nyo na pwede nyo pa siyang claim as lugi up to 3 years. Okay. So, net operating loss, year incurred, the amount, and then the NOLCO applied previous years, and then magkano yung NOLCO na na-expire, at magkano yung NOLCO na applied during the current year, equals the net operating loss unapplied. So, annual income tax return including mixed income, ito yung 1701 pa rin. Nandito na tayo sa page 4. So, page 4, ano yung pinakaunang entry dito? TIN pa rin, tax identification number, and the tax filer's last name. 6.A-2.2, spouse detailed computation of available NOLCO. Okay. So, ito naman po, kanina declaration doon sa filer na taxpayer, ngayon sa spouse naman. Okay. So, net operating loss, year incurred, the amount, and then the NOLCO applied previous years, and then the NOLCO expired. So, ilagay ninyo dyan, titingnan ninyo yung inyong mga returns filed kung magkano yung exist ninyo doon. No? Letter D, NOLCO applied current year, and then E, net operating loss or unapplied NOLCO. Total NOLCO, spouse. Okay, so part 6 is the summary of income tax due. Regular rate income tax, special rate income tax due, less
share of other government agency, net special rate income tax due, and total income tax due. Part 7 is the tax credit payment or attached proof. Okay. So, Part 7, line number 1, prior years exist credits kung meron, and then carry over mo lang siya. Number 2, tax payment for the first 3 quarters. Number 3, creditable tax withheld for the first 3 quarters. Number 4, creditable tax per BIR form number 2307. So, since business return ito, expect nyo na ang i-attach nyo talaga dito yung 2307. At itong line number 5 naman natin, creditable tax withheld per BIR form number 2316. So, ito yung sa compensation earner. Number 6, tax paid in return previously filed if this is an amended return. Number 7, foreign tax credits if applicable. 8, other tax credit payments. And number 10, total tax credit payments. No? Part 7, tax relief availment kung meron. No? So, regular income tax otherwise due. Tax relief on special allowable itemized deductions. Subtotal. For less income tax due from Part 9, item 17B and 17F. No? Tax relief availment before special tax credits. And then add special tax credit. Number 7, total tax relief availment special. Okay, and now let's go to the exempt portion kung meron. No? The regular income tax otherwise due. The tax relief on special allowable itemized deduction equals total tax relief availment or exempt. Okay, so ito naman po yung part 9 is to yung reconciliation of net income per books against taxable income natin. Bakit? Kasi sa paggawa po ng record natin, sa paggawa natin ng report, meron tayong income na taxable at meron din tayong income na hindi taxable. So, yung mga hindi taxable, yan yung tinatawag natin na accounting income. No? Lahat naman ng taxable, ito yung tinatawag natin na taxable income. Okay, so paano natin po sila i-reconcile? Number 1, net income or loss per books. So, kukunin natin yung magkano man yung na-record natin doon na net loss. And then, i-add natin yung non-deductible expenses or taxable other income. Okay? And then, total, less non-taxable income and income subject to final tax. So, next, special other allowable deductions kung meron, and then the total. Okay, so we have now the net income or loss. For the table ng tax rate natin, effective January 1, 2018 to December 31, 2022, we have this tax rate. Not over 250,000 is 0%. Bakit 0 po? Kasi ang 250,000 walang tax. Over 250,000 but not over 400,000, how much is the tax? 20%. Over 400,000 but not over 800,000, 30,000 plus 25% of the excess over 400,000. Over 800,000 but not over 2 million, 130,000 plus 30% of the excess of over 800,000. Over 2 million but not over 8 million, 490,000 plus 30% of the excess over 2 million. So over 8 million, the tax is 2,410,000 plus 35% and excess over 8,000. Ito pong rate na pinapakita namin sa inyo ngayon, ito po yung tax rate effective January 1, 2018 to December 31, 2022. O in short, ito po yung tax rate under the train law. So bakit hanggang December 31, 2022 lang po ito? Dahil pagdating po ng January 1, 2003 and onwards, iba naman po yung tax rates natin. Okay?
So, medyo bumaba siya. Okay? So, ito lang po yung ating maibabahagi sa inyo ngayon, yung 1701. Sa mga susunod po natin na pag-aaral, magkaroon pa rin tayo ng explanation sa inyo about 1702 naman. At sa 1702, ito po yung income tax ng corporations, ng mga non-stock non-profit organizations. I-subscribe lang po natin yung ating tax training at i-like natin at pwede din po natin i-share sa iba para mapakinabangan din po nila at makakatulong po sa kanila samantalang sila ay nag-fill up ng kanilang mga income tax return. Remember po na itong 1701 ay para lang sa mga individual na merong negosyo na may kasamang nagsisweldo din sila and at the same time nagpa-practice ng profession. Okay, so hindi po ito applicable sa iba taxpayer na iba naman yung source ng income nila. Halimbawa, compensation lang, iba po yung gagamitin natin na form. So maraming salamat po.